Isang nakakakilabot na revelasyon mula sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Kanyang isiniwalat na ang ating Panginoong Hesus ay babalik mismo sa ating henerasyon ngayon. Jesus Christ will return in our generation. Papaano nga ba nasabi ito mga sangkay ng pinakamatalinong tao sa ating mundo? Ano ang kanyang nakita kung bakit nasabi niyang babalik ang ating Panginoong Hesus sa mundong ito mismo sa ating henerasyon ngayon? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang matinding revelasyon mula sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Nagulat kasi ang buong Christian community at ang lahat mga sangkay ng mga matatalinong tao sa ating planeta nung i-reveal o isiwalat ng pinakamatalinong tao sa buong mundo ang isang revelasyon na ang ating Panginoong Hesus ay babalik daw po mismo sa ating henerasyon. Sobrang dami ng palatandaan mga sangkay o mga propesiya na nangyayari ngayon mula po mismo sa Biblia. Marami na rin pong mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ang ginagamit o maraming tao ang ginagamit ng ating Panginoon para ipakita mga sangkay na nalalapit na nga po ang kanyang pagbabalik. Yung mga senyales na mga propesiya na nakasulat sa Biblia ay klarong-klaro pong natutupad sa ating panahon ngayon. Kung titingnan po natin ang ating paligid, masyado na pong magulo. Masyado na pong iba ang pag-uugali ng tao ngayon. Bayolente, suwail, walang pag-ibig sa Diyos at walang pagmamahal sa kapwa. Ito ay isa sa mga bagay, mga sangkay na nangyayari sa ating panahon ngayon na po pwede nating masabi na ito ay palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia. Ang mga digmaan ngayon ay palala ng palala. Ang mga sigalot ng maraming mga bansa makikita po natin sa mga balitaan, mga sangkay. Cambodia laban sa Thailand, Iran laban sa Israel, Ukraine laban po sa Russia at marami pa pong mga bansa na posibleng pumutok at tumantong sa digmaan. Ang lahat ng yan mga sangkay ay nakasulat sa Biblia. Maging ang pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman o pagkakaroon ng pandemic, ito po ay nasusulat din sa Biblia. Ang pananalasa mga sangkay ng ating kalikasan, kitang-kita na rin po natin. Ngayon, nawi-witness po natin, nakakaiba na nga po ang ating mundo mga sangkay. Masyado na pong delikado ang sitwasyon ng ating planeta. Kung kaya't may mga scientists na nag-aaral po sila mga sangkay na lumipat po sila sa ibang planeta. Kaya't patuloy ngayon ang mga scientists na naghahanap mga sangkay ng mga lokasyon, mga planeta na pwedeng lipatan ng isang tao just in case magkakaroon po ng pagkagunaw ang ating mundo. Dahil mismo sila nakikita po nila mga sangkay itong malaking depekto nga ng ating planeta. Subalit kung pag-uusapan po natin ang Biblia, mga sangkay, talagang ito po ay nagaganap ayon sa nakasulat o nakapropesiya. Hindi po nangyayari ito mga sangkay dahil lamang sa kagagawan ng tao, kundi nagaganap ito kasi ito po ay nakasulat sa Biblia. Isa sa usap-usapan ngayon mga sangkay ay ang marami pong nagpopropesiya o nagsasalita o ginagamit ng ating Panginoon na mga tao na nagsasabi nga pong malapit nang babalik ang ating Panginoong Hesus. Ito po kasi ay nakasulat sa Biblia mga sangkay na magkakaroon nga po ng pagbabalik si Jesus Christ sa mundong ibabaw para kunin po ang church o kunin ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Walang specific na religion mula po sa mga Kristiyano, basta't mga tunay at tapat o sumusunod sa Kanyang mga utos. Isa sa mga katakataka at nakakakilabot mga sangkay na mapapansin po natin ngayon, yung mga senyales mula po sa kalangitan, mga kababalaghan mga sangkay na nakikita po natin sa langit na isa po sa nakasulat sa Biblia na in the last days nga po, makikita daw po ito ng sangkatauhan, mga kababalaghan sa langit at marami pa pong iba. Yung
Yung mga bata, mga sangkay, napabalita rin po na nananaginip na si Jesus Christ nga raw po ay babalik anumang oras sa ating henerasyon, kung kaya't pinapaghanda daw po ang lahat ng tao sa buong mundo. At alam nyo mga sangkay, habang ginagawa po natin ang vlog na ito, talaga nga namang kinikilabutan po ako mga sangkay, sapagkat nakikita po talaga natin na mayroon nga pong supernatural na nangyayari ngayon sa ating mundo, na mayroon pong isang great event na magaganap. Ito na nga ba ang rapture na pwedeng mangyari at any moment? Isa pong pinakamatalino sa buong mundo, mga sangkay, ang naglabas ng isang malaking impormasyon tungkol po sa kanyang nakita. Ipinost pa po niya ito, mga sangkay, sa kanyang social media, kung saan ipinakita niya dito kung bakit daw si Jesus Christ babalik sa ating henerasyon ngayon. Hindi na po ito nakakagulat, mga sangkay, pero magbibigay po sa atin ito ng kalakasan na patuloy maglingkod sa ating Panginoon. Ang taong ito ay mula po sa South Korea, na ang pangalan po ay si Young Hoon Kim. Si Young Hoon Kim, mga sangkay, ay hindi po katulad ng ibang mga kabataan o tao, mga sangkay, na isinilang na talagang gifted at may angking katalinuhan. Ang kanyang IQ, mga sangkay, ay tumaas lamang po ng tumaas dahil po sa kanyang pag-aaral ng pag-aaral, hanggang sa naabot nga po niya, mga sangkay, ang pinakamataas na level ng kanyang IQ. Nalagpasan pa po niya si Einstein. At ngayon, mga sangkay, siya na po ang world's highest IQ record holder, ang nag-iisang tao mula po sa South Korea na si Young Hoon Kim. Sa sobrang talino ng taong ito, mga sangkay, humantong siya, mga sangkay, sa isang pag-aaral. Sinubukan niyang pag-aralan ang Biblia, o matatawag po natin na theology. Habang pinag-aaralan niya, mga sangkay, ang salita ng Diyos, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, mga sangkay, ay nagkaroon ng isang malaking revelasyon. Ayon sa kanya, nagkaroon daw po ng divine revelation sa kanya. Pag sinabing divine revelation, mga sangkay, ito po ay hindi common na nakukuha, mga sangkay, na impormasyon. Mayroong isang nilalang o pwedeng naglalang, mga sangkay, o ang Diyos mismo ang nagpahayag sa kanya ng isang malaking bagay na hindi po niya nalalaman kailanman. At dito na nga po isiniwalat niya, mga sangkay, na ang ating Panginoong Diyos nga raw po ay nagbigay sa kanya ng divine revelation. At itong impormasyon, mga sangkay, ay hindi po nagmumula sa kanyang personal knowledge. Inamin niya po, mga sangkay, sa isang video na nagkaroon nga po, mga sangkay, ng divine revelation ang ating Panginoon para po sa kanya. At inireveal niya dito na babalik nga daw po ang ating Panginoong Hesus sa ating henerasyon ngayon. I am the world's highest IQ record holder, Young Hoon Kim. I say this not just with human logic, but with the divine revelation. Jesus Christ will return in our generation. This is a truth revealed to me by God the Father and the Holy Spirit. I have received grace, not only through faith, but through the gift of the world's highest IQ score and record. My intelligence is not from me. It is a sign from God, a gift to testify to His truth. And it is the evidence that I have been commissioned to see what others ignore and speak what others fear. Modern science shows that time is not fixed. Einstein proved that time moves differently depending on speed and gravity. So when Jesus said, "This generation will not pass away until all these things happen," he was speaking from eternity, not human clocks. Jesus said, "When you see these things begin to happen, know that I am near, right at the door. We have seen them, and He is at the door." I do not call myself a prophet, but I have received a prophetic grace. I did not invent this message. God gave it to me, and He gave me the world's highest IQ score as proof of His calling, not for my glory, but to speak His truth boldly. And by the witness of science, history, scripture, and most of all, the Spirit, I declare Jesus Christ is God, and He is returning now. This is not religion. This is the ultimate truth.
Ito po ang nakakakilabot na revelasyon ng pinakamatalinong tao sa buong mundo. Matapos niya isiwalat ito, mga sangkay, dito na nga po sumabog sa mga balitaan ang kanyang sinabi. Nababalik nga po si Jesus Christ sa ating generation. At isa pa po sa revelasyon na sinabi po niya, mga sangkay, iisa lamang daw po ang tunay na Diyos at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At klaro naman po, mga sangkay, na itinuturo ito sa Biblia that there is only one God mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Maging ang mga Hudyo o mga Israelites, hindi po yan naniniwala na mayroong tatlong personang Diyos. Talagang mayroon lamang pong nag-iisang Diyos. At kung pag-aaralan po natin ng Biblia, mga sangkay, sinasabi po sa 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Klaro po na nagsasalita ang Biblia, mga sangkay, na mayroon nga lang pong iisang Diyos. At ang Diyos niyan ay nagkatawang tao sa katauhan po ni Jesus Christ. Kung kaya't hindi po katakataka, mga sangkay, na nung siya ay ipinako sa krus, pagkatapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay at umakyat po siya sa langit. At ayon sa Biblia, siya po ay babalik, mga sangkay, kung papaano po siya umakyat sa langit. Ngayon, mga sangkay, papaano kaya nangyari, no? Na nagawa ni Young Hoon Kim na isiwalat ang ganitong klaseng malaking impormasyon na matatawag pong divine revelation mula sa ating Panginoon. Well, itong taong ito, mga sangkay, bagamat matalino po siya, iba po siya sa ibang mga scientist na may mataas na IQ. Siya po kasi, mga sangkay, talaga nga namang makadiyos. Naniniwala siya, mga sangkay, na mayroong naglalang sa ating mundo at sa buong universe. At naniniwala nga po siya na ito po ay si Jesus Christ, ang nag-iisang Diyos. Marahil, mga sangkay, nagkaroon po siya ng malalim na koneksyon sa ating Panginoon or personal relationship at na-build up niya ang kanyang altar hanggang sa nakausap niya po mismo, mga sangkay, ang ating Panginoon. At hindi po malabo yan kung babasahin po natin ang Biblia. Talagang ang Diyos ay kumakausap sa mga tao, mga sangkay, na willing. At dito nga po inireveal sa kanya ng ating Panginoon ang sekretong bagay, mga sangkay, na bagamat hindi specific kung ano po yung date, pero sinabi po na sa atin mismong henerasyon ngayon. Ayon po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ito marahil ang dahilan, mga sangkay, kung bakit ipinakita ng Diyos ang sikretong bagay o sikretong kaalaman at ibinahagi po ito, mga sangkay, sa isang taong pinakamatalino sa ating mundo. So hindi po malabo na nagkaroon po ito ng personal relationship at mas malalim, mga sangkay, na pag-uusap sila ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin, sapagkat sinasabi po talaga sa Biblia na kung tayo daw po ay tatawag sa Kanya, siya daw po ay sasagot at ipapakita niya sa atin, mga sangkay, ang mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Ito po ang inireveal sa Kanya ng ating Panginoon. Nakakakilabot kung iisipin, mga sangkay. At alam nyo, hindi po malabo, mga sangkay, na babalik talaga ang ating Panginoong Hesus at any moment. Kasi maliban sa Kanyang revelasyon, nakikita po talaga natin ang mga senyales na nakasulat po sa Biblia. At tandaan po natin, mga sangkay, hindi po bounded ang ating Panginoon sa oras na mayroon po ang tao. Ang ating Panginoong Diyos, mga sangkay, hindi po gapos sa oras na mayroon ng isang tao. Kung kaya't, mga sangkay, nung sinabi niya na siya po ay babalik kaagad, hindi po yung tumutukoy sa bilis ng oras na mayroon po ang ating panahon. Ang gusto lamang po niya mangyari na maging handa po tayo, mga sangkay, sa kahit na anong oras, sapagkat hindi po siya gapos sa oras natin. At any moment, at any time, anywhere, mangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa Biblia, sa mga gawa o Acts chapter 1 verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ito po, mga sangkay, ay kaganapan nung si Jesus Christ ay umakyat na nga po sa langit. Nagtaka po sila, unagulat, namangha sa kanilang nakita, kung kaya't pinaalalahanan po sila, mga sangkay, na itong ating Panginoong Hesus ay babalik din kung papaano siya
umakyat sa langit. Subalit mga sangkay, tandaan po natin walang nakakaalam sa araw at oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Bagamat nagbibigay po siya mga sangkay ng mga senyales, mga palatandaan, kaalaman, pero hindi po niya sinasabi dito mga sangkay kung kailan ang date, anong araw, ano ang petsa. Basta po siya ay babalik na gaya po ng isang magnanakaw. Ayon po sa 2 Peter chapter 3. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ito po ay malaking paalala sa ating lahat mga sangkay. Nasa pinaka-huli po tayong mga araw, mga sangkay, na kung saan nakikita po natin ang mga prophetic events na nagaganap po sa ating planeta. Lindol, mga digmaan, pagdaganap ng kasamaan, paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman, mga natural disasters, at marami pa pong iba. Lahat ng ito mga sangkay ay natutupad ayon sa mga prophetic events na nakasulat sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.